Nakataas na ang Charlie Protocol, ang pinakamataas na level ng emergency preparedness ng Office of Civil Defense sa 7 rehiyon sa bansa. Ayon sa Office of Civil Defense, posibleng umabot sa 33 milyong individual mula sa 21,000 barangay ang maapektuhan ng Bagyong Christine. Sanib pwersa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan kasama na ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa rescue operations kapag kinailangan at paghahatid ng tulong. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues live. Ryan? Tama ka dyan, Maan. Ngayong pangalang nakalatag na itong mga rescue equipment, mga pagkain at iba pang pangailangan na maapektuhan na mga residente nitong paparating na Bagyong Christine. Sa ngayon, batay nga doon sa monitoring ng OCD at ng iba pang ahensya, umaaligid pa lang sa kalupaan ng bansa itong Bagyong Christine. Pero may mga lugar na meron ng mga nag-evacuate dahil nakakaranas na ng matinding pagbaha at pagguho ng mga lupa. Libo-libong individual ang apektado na sa ilang bahagi ng bansa bunsod nga ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa Bicol Region, mahigit 4,000 individual na ang naapektuhan. Katumbas ito ng mahigit 3,000 pamilya. May mga naitala na rin na landslide at pagbaha sa lugar. Sa Eastern Visayas, mahigit 900 individual ang inilikas dahil sa mga naitatalang pagbaha sa ilang bahagi ng Samar Province. Sa pagtaya ng Office of Civil Defense, maaaring umabot sa mahigit 33 milyong individual ang maaaring maapektuhan ng bagyo. Dahil naman sa lawak na sakop ng bagyo, mas dumami pa yung mga lugar na nanganganib magkaroon ng malawakang pagbaha at landslide. Pumalo na ito ngayon sa mahigit 21,000 barangay, batayan sa ulat ng Mines and Geosciences Bureau. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang OCD sa transport agencies para mag-i-issue ng travel advisories, partikular na sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Nakahanda na rin ang mahigit 2 milyon na family food packs ng DSWD na naka-preposition na sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakikiusap po tayo sa ating mga kabayan, lalong-lalo na yung mga potentially to be affected by Bagyong Christine, na maging mas mapagmatsyag. Makinig po tayo sa mga abiso ng ating mga local government officials and patuloy po tayong mag-monitor ng mga paalala. Ang Philippine Army naman nakaalerto na rin sa pagtugon sa magiging epekto ng bagyo. Ayon nga kay Army Public Affairs Colonel Louis Di Maala, nakakalat na ngayon ang halos 1,000 tauhan ng Filipino Army maging ang kanilang rescue equipment para sa posibleng search and rescue operations. For the 5th Infantry Division, they have raided 180 HADR teams composed of 801 personnel with 3 rubber boats and 142 land assets. While for the 7th Infantry Division, 2nd Infantry Division based in Southern Luzon and Central Luzon, as well as 8th Infantry Division and the 9th Infantry Division are also been placed on ready standby alert for the possible impact of the Typhoon Christine. Sa ngayon, Maan, ay naka-activate na ang Charlie Protocol sa 7 rehiyon ng bansa. Ito ang pinakamataas na level ng emergency preparedness ng OCD. Kabilang sa mga rehiyon na tinututukan ngayon ay ang Cordillera Administrative Region, Region 2, 3, 5, 8, Calabarzon at Mimaropa na itinuturing na high risk dahil sa Bagyong Christine. Nasa ilalim naman ng Bravo Protocol ang BARMM at Region 1, habang ang National Capital Region, Region 6, 7, 12, 9 at 10 at Caraga Region ay nasa Alpha Protocol. Ang inyo pong pamahalaan ng yung MDRIMC and yung Office of Civil Defense ay narito po para to assure you that help is here, your government is here in keeping with the President's guidance po to provide everyone with an efficient, effective, timely and relevant response all the time. One step forward for all of us po.
Maanilinaw kanina ng Office of Civil Defense na yung nasa 33 milyong individual na posibleng maapektuhan ay projection lamang yan ng OCD, ng NDRRMC at ng DSWD. Ibig sabihin, pwede yang mas tumaas pa o pwede namang mas bumaba pa or bumaba pa sa oras na manalasa nga itong si Bagyong Christine. Pero ang kanilang paalala ngayon sa publiko magdoble ingat at maging alerto at pinapanawagan din nila sa publiko yung kooperasyon sa magiging mando ng pamahalaan kaugnay sa pag-iingat dito sa Bagyong Christine. Ryan, sabi mo kanina ay naka-preposition ang may 2 million na relief food packs. Maliit yan doon sa projected na 33 million na posibleng maapektuhan, lalo kung maging overwhelming yung dami ng mga biktima na masasalanta nitong Bagyong Christine. Kumusta yung pagkipag-ugnayan ng OCD sa ating local government units at yung dagdag na mga relief goods? Ryan. Tama ka dyan, kanina nga sa isinagawang pulong balitaan dyan sa Campo Aguinaldo, may mga rehiyon na, partikular na yung Region 8, na ngayon pa lamang ay nag-request na ng augmentation doon pagdating sa family food packs. Pero ang OCD, ang NDRRMC at mismo ang DSWD ay tiniyak na talagang sufficient naman yung family food packs na naka-standby ngayon. Kasi yung 2 million na kanilang tinutukoy yan lang yung mga family food packs na naka-preposition na bago pa man tumama yung Bagyong Christine na ito. Nakakalat na yun ngayon sa mga strategic locations doon sa mga rehiyon na posibleng direktang tatamaan nitong Bagyong Christine. At bukod dyan, meron pang standby fund ang DSWD na nasa 194 billion pesos. Dito yan sa national. Pero doon sa mga probinsya ay meron ng nakakalat na nasa 47 million pesos naman na additional standby fund na pwedeng mahugot sa kasakaling kailanganin pa ng mga lugar na tatamaan o sasalantain itong si Bagyong Christine. Ryan, doon naman sa ating mga bulkano tulad ng Canlaon at ang Mayon Volcano dyan sa Bicol, pinangangambahan kasi na baka dumaloy yung mga lahar deposits o yung mga abo sa dalisdis ng bulkan at syempre bumabayan sa ating mga komunidad. So ano ang gagawin ngayon ng mga otoridad natin doon, Ryan? Kanina nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap ang Regional Director ng Region 5 na sakop yung Bicol at yung kung nasaan yung Bulkang Mayon. At yun nga, nakamonitor sila ngayon doon sa posibleng lahar flow mula doon sa Bulkang Mayon dahil tama ka sa inyong nabanggit, sa dalisdis at mula doon sa bunganga ng mismong bulkan ay may mga naipon pa dyan na abo nung resulta yan nung mga pagsabog nitong mga nakaraang taon na hindi pa rin nauubos. So kung magtuloy-tuloy yung ulan at kung bumuhos yung ulan doon mismo sa may malapit sa bunganga ng bulkan, yan ay posibleng hatakin pababa at magkaroon ng lahar flow. Now, as of this time, wala pa daw na monitor na lahar flow dyan sa Bicol Region. Ang dito naman sa may Region 6, yung Bulkang Canlaon, patuloy din yung monitoring. Ang magandang balita, wala pa rin na monitor na lahar flow doon mula sa Bulkang Canlaon. Alright, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues.